Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang aking technical analysis dito po kay Bonk ngayon pong December 29 taong 2024. Pero quick update lamang po tayo rito kaya diretso na po tayo sa pagti-technical analysis sa kanyang daily chart time frame na ito. At ayan, ito pa po yung aking previous projections dito kay Bonk nito pong nakalipas na December 19. At isa po sa aking mga projections dito ay nasabi ko na patuloy po na magko-consolidate itong si Bonk. Yan, or magsa-sideways dito hanggat hindi po niya nagagawang basagin yung ating minor support dito. At yan na nga yung nangyari. Nag-consolidate po siya rito sa ilalim ng ating nabasag na nabasag na dating major support po ito at ngayon ay nagsisilbi po itong major resistance. Nabasag po ito nitong nakalipas na December 18. Kaya yan, patuloy po siyang nagko-consolidate dito. At masasabi kong mukhang ganyan pa rin po. Mananatiling makakaranas pa rin po ng patuloy na consolidation itong si Bonk yan, sa pagitan ng ating major resistance dito at saka minor support dito. Ayan, meron pala tayong na trigger dito. Meron pala tayong trades dito. Ayan, itong nakalipas mismo na December 20 ay na-triggered po yung buy pending order natin dito. Ayan, pagkatapos ay nag-set po tayo kaagad ng sell pending order dito. Ayan. At nung sumunod na araw ay na-trigger na rin po na-trigger na rin po ito kaagad. Kaya ayan, muli po tayong nag-set ulit ng buy pending order. Kaya yan na po yung update sa ating trade setup dito. Kaya yan, ngayon ay mapapansin natin na yung ating Hallswitch indicator ay mahabang-mahaba na. Ayan, mahabang-mahaba na po yung ating Hallswitch indicator na kulay red. Ibig pong sabihin ay bearish na bearish po ang market condition ni Bonk, or ibig pong sabihin ay yung may control sa market ni Bonk ay yung mga bears or yung mga sellers. Pero ang kagandahan po nito ay mapapansin natin na mukhang lumiliit na po yung sukat nito. Yan, dito sa dulo. Ibig pong sabihin ay nanghihina na po ang bearish momentum. At mapapansin din natin na medyo nag-slightly curve po siya rito. At isa pa dito ay mapapansin natin na yung ating Hallswitch indicator dito sa ibaba, ayan, ay mga kulay red. Ibig sabihin na rin po niyan ay bearish ang sang-ayon po ito na bearish ang market condition ni Bonk. At yan yung signal po rito na kapansin-pansin ay mapapansin natin na lumiliit na yung mga sukat nito. At ngayon yung kasalukuyan ay maliit na po yung mga sukat ng mga ito. Ibig pong sabihin ay may chances po na magbago na po ang trend direction ni Bonk. Parang early signal po ito. Kaya posibleng parang early signal ito na malapit nang magbago ang trend ni Bonk. Mula po sa pagiging bearish ay maaring maging bullish ito. Kaya ayan. Kaya yan na rin po yung isa sa mga inaabangan natin dito kay Bonk. Kasi yung pag naging bullish siya ay ayan, dito na naman po yung pagkakataon ni Bonk para umangat. Kaya dapat ay yan, sa ganitong sitwasyon ay nakabili po tayo or nakabili po tayo ng marami or nakapag-accumulate po tayo dahil kung pag sakaling naging nagbago yung signal or nagkaroon tayo ng pagbabago sa trend direction at naging bullish ang market ni Bonk ay yan, aangat siya. Kaya at yan. Ngayon ay yung aking prediction dito ay masasabi ko lamang po na magpapatuloy si Bonk sa kanyang pagbagsak kung mababasag niya yung ating minor support dito sa 40 digits 28.45. Ayan. Kaya ito po yung nagsisilbing harang sa pagbagsak ni Bonk. Kaya hindi po siya makabagsak, kaya hindi po siya bumabagsak-bagsak sa mas mababang presyo dahil po sa matibay na support natin dito sa 40 digits 28.45. Yan. Pero sakaling nabasag po ito ay may chances po siya na babagsak hanggang dito sa 40 digits 1990. Ayan. At possible na rin na baka umabot pa siya rito sa major support natin dito sa ibaba. Ayan. Tanggalin lamang po natin yung ating pattern dito kasi hindi na po natin magagamit yan. At saka yan, meron pala tayong isang nabuong pattern dito. Pero lagayin po muna natin yung projection natin dito.
Ayan, aangat lamang po siya kung sakaling mababasag niya yung major resistance natin dito sa presyong 40 digits 34.35. Ayan, at kung sakaling nakaangat po siya rito, ay ayan, magpapatuloy po siya sa kanyang pag-angat, pero meron na naman po tayo matigas na harang dito sa 40 digits 40.40. Ayan, plot po natin yung ating upper portion ng ating pattern dito. Ayan, dito po yan. Ayan, ang upper portion ng ating pattern dito. At saka ang lower portion naman ng ating pattern ay dito. Ayan. Kaya isa itong descending wedge or channel pattern. Kaya dito po siya naglalaro sa loob nito. Kaya ayan, yan po yung binabantayan natin dito, at mukhang posibleng makaranas siya ng breakout dito. Ayan, pag nakaranas siya ng breakout dito, ay sa tingin ko ay magko-consolidate lamang po talaga siya rito, unless na meron talaga tayong sapat na bullish pressure. Pero sa ngayon ay ayan, bearish pressure po ang nararanasan ni Bonk. Ayan, ang market ni Bonk ngayon. Kaya ayan, malabo po na umangat sa madaling salita ay malabo na umangat si Bonk ngayon, dahil gaya ng aking sinabi kanina ay yung mga sellers po ang siyang may control sa market ni Bonk ngayon. Kaya yan po ang aking technical analysis update sa araw na ito dito po kay Bonk. Kaya sa mga bago lamang po rito, ay check na lamang po ninyo ang description ng video na ito para malaman kung anong platform at mga indicators ang ginagamit ko dito. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito, mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.